Magandang gabi po sa ating lahat na nandito ngayon nakasama natin sa Chikahan with Prof. Shelo Magno. So sana po wala na tayong internet problem, no? Kahapon ko pa pinifigure out sa kanina. So sana wala nang delay to. So very interesting po yung discussion natin dahil Heroes Day ngayon. Ang una po nating topic ay yung West Philippine Sea at saka may guest po tayo ngayon. Madalas ko po itong ka-text uh, retired Navy po commander, Naval Special Warfare, si Sir Lay Ordenes. Sa tatawan ko na po siya kasi ang haba po ng CV nito para siya na yung makapagkwentuhan sa atin. Yung other half po ng discussion natin ngayong gabi, inimbita ko po si PNP Chief General Marbil para magkwento sa atin ng update na nangyayari sa Davao. Pero bago tayo pumunta doon, makipagkwentuhan muna tayo kay Commander Lay. Hi sir, good evening po. Magandang gabi po, Professor Shelo Magno. Thank you for Opo. having me tonight. Opo. Kasi po naalala ko nung unang-una tayo nagkakilala, kinuwento niyo sa akin na kayo yung nagbabantay sa West Philippine Sea nung early 90s, diba? Nung Yes, early career niyo pa lang, nandun na kayo. yes. So baka po gusto niyong ikwento sa atin, sa mga kababayan natin, yung history niyo with the West Philippine Sea. Yes, ma'am. It all started right after Mount Pinatubo. Doon muna ako pinadala, ma'am, sa Mount Pinatubo. The first Navy team na pinapunta ng Philippine Navy. Sabi sa akin, Lay, i-rescue niyo yung mga kababayan, mga AITA na ayaw umalis. Doon sa Mm-mm. foothills ng Pinatubo, ayaw umalis. So, sabi ko, para umalis sila, magdala tayo ng pasalubong. So, I organize yung mga kaibigan sa Lasal, tsaka mga members ng Gideon's International sa Cavite. Tapos nagdala kami ng 18-wheeler truck na puro mga relief goods, bottled water, damit. So Mm-mm. it was successful. And then 1992, walang gustong pumunta sa West Philippine Sea. That was December kasi magki-Christmas break. Mm. Walang walang Wait, by walang batch official. 88 po kayo, 'di ba? Batch 88 of the PMA, tama po ba? Yes, ma'am. Class 88 Mm. po, ma'am. Mm. So, Mm. pinapunta ako sa West Philippines. So wala akong Christmas break, wala rin ako New Year's break kasi nag-RORE na kami. Dati hindi pa ginagamit yung term na RORE, yung rotation of troops and resupply. Ang term na Mm. ginagamit namin, log run. It's a log run. It's a logistics run. Lahat na dapat mong gawin, gawin mo na. Plus Mm. manghuli ka kung dapat huli. Nanguhuli kami ng Mm. mga foreigners. Sama Chinese, Indonesians, Malaysians, Mm. Mm. Taiwanese, pati illegalist na mga Pinoy, hinuhuli namin. So, that's what Mm. I did since 1992. So ilang And islands po then, yung binabantayan nyo nun? Naka-station po ba kayo or umiikot kayo dun sa mga islands na to? ang main office po natin is sa Naval Forces West under Western Mm. Command sa Puerto Princesa, Palawan. Doon po Mm. nag-originate yung mga barko natin. Mm. Tapos, ang island detachments po natin ay Siam. Kasama na rin po doon yung LT-57, si barko ng Republika ng Pilipinas, Sierra Madre. So, we Mm. occupied them a long, long time Mm. ago, 30 years ago. So, Mm. it's Mm. ours. Mm. It's Oo, ours oo. talaga. Mm. Uh, Mm. Mm. and then, I Oo. have a PowerPoint presentation to share. I Oo will nga just po eh. I will choose through it para let I let me know will how many minutes I have, ma'am, para I don't eat your time. oo. Opo, ita-try ko po uli. Kasi Opo. kanina, um, dahil mabagal yung internet ko, nagkakaproblema ako sa pag-ano. Pero maganda po kasi na ma-share ni Sir Lay yung mga photos niya kasi meron siyang mga photos ng unang panahon Ma'am. pa eh. So Opo. nung nadestino po kayo doon, that was panahon ni President Ramos, no? Yes. Opo. FBR Ano po. po yung mga ano nun? Ano po yung approach and instruction sa inyo from the President about the Kalayaan Islands? Because we know each other personally, we jog together sa Fort Bonifacio because he is a Mm. former soldier, Philippine Constabulary, tapos upper class. Nung graduating Mm. kami, he and his wife, si Ma'am Ming, we play Mm. badminton with them competitively. So we know each Ah. other. Tapos sila yung nagturo sa mga kadete, graduating cadets, ng ballroom dancing. Para hindi naman Mm. kami Mm. nakakayang sumayaw. Oo, So, oo.
Ang kagandahan naman ng sundalo yung naging sundalo yung presidente. Alam niya kung ano yung expectations niya at Mm, walang mm. hesitation. I will show dito ma'am sa ating presentation. So ito yung first slide, West Philippine citizen. So may baybayin siya. Tapos nakita nyo may 10 estrella. 10 yan eh. Mm. Ito po yung Kasama na inyong dyan. logo ng inyong Ma'am, advocacy ngayon. ma'am, advocacy, it's a movement. Kaya Mm, citizen, mm. tagal ko na pinag-isipan niya, 1990s pa. Oo, Citizen. oo. Opo. Pero ang dating tawag noon is Kalayaan Island Groups or KIG Mm, or Kalayaan Chain of Islands, KCI. 10 yan kasi mm. kasama dyan ma'am yung Scarborough Shoal. Mm. Ano-ano pong So, islands ito? Kung naalala ma'am, niyo. dadaanan natin ma'am Okay, okay, tapos may okay. picture ako. Ayan, sige. Yan. Use of time on time, late is unacceptable. I learned this from my instructors in the US when I was set there by our government in 1997 to 1998. And I Mm. never forgot this kasi yung pagpunta namin sa West Philippine Sea, tatimingan mo lahat. Hindi ka dapat masyadong huwag kang magpapalit doon dahil aabutan ka ng water cannon. Mm. So nung time Pero po nyo na may nagwa-water cannon na din talaga? wala. Wala ma'am, wala. Tayo Kayo yung sigat doon. nangwa-water cannon. Hindi ma'am, hindi water cannon ma'am, kaboom. Kaboom ang Kayo maririnig nun. nila, explosives. Oo, oo, Ma'am, kaya oo. takot sila sa atin. Next slide po. Ayan, so pumunta ako sa opisina ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Pinakita ko sa Mm. kanya to eh. Tapos nag-iisip siya eh. Nag-iisip. Baka sabi Mm. niya, okay kakaiba tong si Sir Siyempre kasi unahin natin ang Diyos. Ang pinagpala talaga ang bayan na ang Panginoon ay Diyos. Kung hindi Mm. natin unahin ang Panginoon, mapapariwara lang ang bayan natin. Dapat Mm. ibalik natin ang Panginoon sa ating gobyerno, sa ating militar, sa ating kapulisan, sa ating mamamayan. From Awit 33:12. Next po, ma'am. Mm. Ano nga, ayan. Yan. Yun. If there is something that we could all rely on and rally, I mean, the focal point natin, I said, it's always the flag of the Philippines. Mm. Kahit na ano pa ang kanyang kulay, pero makita mo ang red, white, and blue, makikinig yan, ma'am. Mm. Makikinig ang Mm. Pilipino, ma'am. They will listen to us. Kaya let's Mm. rally with the flag. Kaya siya yung backdrop ko ngayon, ma'am eh. Laki ng flag ko. May kasama po doon sa presentation niyo. Tatanong kung mababanggit niyo po, paano nag-evolve yung situation sa West Philippine Sea? Kasi kanina po nabanggit niyo at the time, tayo yung siga dito sa Opo. mga isla na to. Bakit Opo. ngayon tayo na yung wina-water cannon? Ayun, ma'am. Ito, ma'am. Dadaanan natin, Madadaanan ma'am. natin. O, sige, Dadaanan sige. natin, ma'am. So, Mm. itong ako ay Pilipino, every Monday morning, Ay, sorry. okay lang, ma'am. Sa opisina, kasi meron kaming morning caller sa Philippine Navy. Lahat po ng opisina ng Navy, pag Lunes, alas 8, pag itinaas yung watawat at kumanta na ng pambansang awit ng Pilipinas, ito naman ang ire-recite. So, makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ayun. Yun ang yun ang core ang core knowledge, ma'am. Makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Next po, ma'am. Tapos, sabi ko, ang pangalan ko si Lay eh. Meron ako advocacy, so I will do something about that this year and next year. L, love of country, E, education, environment, and the economy. And then Y, no, pwede sa Y. Yun. Yoko sa korupsyon. Kaya Pilipinas ipaglaban, Pilipino protektahan. Nakalagay na yan, ma'am, sa sasakyan ko. Paikot-ikot ako sa Pilipinas. Mababasa ng tao yan about West Philippines. Ano po ba ang motivation nyo after mag-retire sa pagiging Navy na Ma'am, patuloy pa ring pagsilbihan yung bayan? Ako po ay naging guro. Nag-diploma in teaching po ako sa Palawan State University after work. Alas 7 ng gabi hanggang alas 10 nag-aaral po ako after work. Tapos hanggang saka nag-graduate ako hanggang as a teacher. And then I started teaching. When I left the service after 22 years of serving the country, nagturo na po ako. Teacher muna sa Palawan, Puerto Princesa, sa Palawan State University,
sa West Philippine University at sa Fulbright College. And then I went overseas. Teacher pa rin po, ma'am, sa New York and sa California at sa Florida. Nagtuturo pa. At pati, ma'am, sa Africa, sa Rwanda. Naging teacher po ako doon. So, may advocacies po, pero I made it just into 3 advocacies. So, next slide po, ma'am. Yun. Ito po mga estudyante natin, ma'am, sa Bureau of Fire. These are our officers sa Bureau of Fire. Sabi ko, dapat sumama kayo dun sa Coast Guard eh. Kasi mga bumbero kayo yung master dyan eh. Ano ba gagawin natin dyan kung binobomba ka? Ito yung mga expert eh. Alam nila yung paglaruan yung pressure ng tubig tsaka kung anong klaseng water hose ang gagamitin nila, kung anong diameter. So sasama daw po ba sila? Sasama yung in-invite natin, ma'am. Next po. Ito po yung landing tanker, LT-57, barko ng Republika ng Pilipinas na isinadsad ng sadya ng Philippine Navy noon. So ang sabi ko, alin ang naiba since 1999? Yung sa kaliwa, puro kalawang. Yung sa kanan, pininturahan at maayos. May bigat po yan sa pag-uusapan natin, ma'am. Let's go, ma'am, sa next slide po. Kasi ano bang gagawin natin? Resiliency? Back po ng isang slide, ma'am. Yun. Tapos isa, ma'am. Iyon, ma'am. Ano ba tayo? Oops. Isa pa. Back ng isa, ma'am. Ay, bumabalik. Nakakontrol niyo po? Ayan, ito, ma'am. Hindi, ma'am. Hindi ko. Resiliency ba tayo or resolve? Okay lang, ma'am. Hindi ko po alam. Pinadala, ha? Ayan. Okay. Kasi, ma'am, kung resiliency tayo, paulit-ulit na ginagawa pero wala naman nangyayari. Dapat mag-resolve na tayo para may solution. Kailangan solution ang kailangan sa West Philippine Sea, ma'am. So I don't use the word gray zone. This was a word invented by the Americans and then passed on to Filipinos and passed on to the Chinese. Ang sabi ko dito kasi walang gray zone dyan eh. Lahat yan maliwanag pa sa sikat ng araw. It's called annexation. It's annexation of our seas and our geographical features. Annexation yan, ma'am eh. Next slide po. So, ang DFA, yan ang sinabi niya, that we act like owners of our legal, internationally recognized maritime territory. Sabi ko nga, tatag! Pag nagpaparada yung mga kadete sa PMA, merong ganyang order eh. Tatag, ibig sabihin, huwag kang kikilos, diyan ka lang. So, yung mga tatag yan. Next po. And then, may article dito, ma'am. Ito, ma'am, yung naka-red na rectangle. The Chinese are not stopping because they can bribe corrupt people within the government or in the private sector to be there in West Philippine Sea. There is corruption going on. Kaya there are people receiving money. That's why some people say, let's just not do anything there. I think babayaran sila. Yung mga nag-advocate na hindi naman atin yan, I think binayaran na sila. So that's why. So China is up there sa north natin. So wala siya dapat sa dagat. Next slide po. Ito po yung annexation. It's the forcible acquisition and assertion of the legal title over our territory by another state who is the People's Republic of China. They want to occupy that eh. Ibig sabihin, para ma-occupy nila yon, papaalisin nila tayo. Yan ang gusto nilang mangyari. And yan ang ginagawa nila, annexation. Kaya I don't use the term gray zone. Kasi pag gray zone is malabo eh. Hindi ito eh, it's clear as sunrise eh. They want to get that from us. That's why they want us out of there. So ang solution dyan, tatag, huwag kang umalis dyan.
Kung Mhm. 1992 pa yung binabantayan or 1980s pa binabantayan or 1970s, 1960s pa binabantayan, ay huwag tayong aalis. Yung mga nagsasabi na, Mm. hayaan niyo na sila diyan, these are the people na corrupted yung utak, are not thinking Mm. about our sovereignty. Next po. Ang ating mga presidente, mabibilang mo kung sino ma'am yung kumilos para bantayan yung West Philippine Sea. So of this, ano ba 'to, 17? 17 17. president, sino lang ang Oo. kumilos diyan? Mapi-pinpoint ko kung sino-sino diyan Sige ang, nga, pinpoint niyo na po. ma'am, ang nagsimula diyan ma'am na may ginawa talaga, we'll start with Manuel Rojas. Mhm. Kasi dun palang time na yon nung binata pa at kagagraduate pa lang ni Attorney Ploma na naging admiral by virtue of the order of the Philippine Navy, naging admiral si the discoverer Mm. the discoverer of Freedom Land. Kinausap niya na si President Manuel Rojas, nilapitan niya si President Elpidio Quirino, kinausap si Secretary of National Defense na naging presidente Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, kinausap din ni Admiral Ploma, si Diosdado Macapagal kinausap, at ang time ni Presidente Ferdinand Marcos Sr., diyan na Mm. pumunta ang mga sundalo natin, ma'am. Hanggang sa Mm. nagpatuloy. Kasi pagka-graduate ko, ma'am, nung class of 1998 sa APMA, ang aming presiding commander-in-chief na nandun si President Cory Aquino. Nagbabantay na yung Philippine Navy doon at mas umigting pa Mm. nung time ni President Fidel Ramos. Si President Joseph Estrada, mahilig sa casino pero matapang yan. Olay, kasi first Mm. name ang tawag sa akin. Olay, pagpunta nyo doon search and destroy. Alam mo na yon. Mm. Pag search and destroy, siyempre magsa-search ka, then destroy them. Yun. Mhm. Time ni Presidente Gloria, nagbabantay pa rin tayo. Time ni President Benigno Aquino, kumilos para dun sa arbitral ruling na nanalo tayo. Yeah. Dito naman po sa susunod na Pangulo, sabi niya, papel lang yan. Pero nung dumating itong si President Marcos Jr., sabi niya, we will not give up an inch of that territories. So Mm. makita po Mm. natin yung difference ng mga presidente sa kanilang mga style, how they will handle it. Mm. So it all depends on the president, on the commander-in-chief, and the chief Mhm. executive. Next po, Mhm. ma'am. So parang related po dun 'no, kung paano Yes. nag-evolve yung katayuan natin sa West Philippine Opo, Sea over time. opo, ma'am. And how we relate diplomatically to the powers that be, whether Mm. it's this Asian power or it's this Western power. May nagsabi po Mm. sa akin, itong mga slide na to, it's about the Austronesian people. These are the Mhm. seafaring people na nakasakay sa atin, nakasakay sa balangay. Ang sabi nung isa, piloto siya, nauna yung China dyan kasi may mga porcelain dyan sa may porcelain sa Mindoro, may porcelain sa Palawan, may porcelain sa mga isla. You have to Mm. go farther back before the time Mm. of Jesus Christ. Kasi yung mga Austronesians, nagbabiyahe na from the Indian Ocean, going to Mm. the islands, and then going to the Pacific. Paikot-ikot lang sila dyan. Mm. And Mm. we have to teach this in school because the Chinese are teaching to their school children that they own the territories of the Philippines. That's why they are angry with us. So we need to Mhm. teach. Tomorrow I'm going, ma'am, sa DepEd. I have to talk to Secretary Sani Angara. I have to speak to him. Sabi ko, I will volunteer to teach West Philippine Sea history and geography. Mhm. Pro bono if you want. I just want our kids to know that this is ancient history for us. And nobody's Mm. talking about that. Kaya walang mga alam pero ang iingay, ma'am, sa TikTok. Ang iingay Mm. nila sa TikTok, historical background. Sabi ko, listen to the teachers, to the scholars and the academies. Wag sa fake Mm. news. Mm. Next slide, ma'am. Mm. And this is Scarborough Shoal. I went with the group of Anak Bayan with Miss David nung Akbayan, pumunta Akbayan. ang mga akbayan.
nung Mm. nangisda para ma-demilitarize at ma-civilianize ang Baho de Mm. Masinloc sa Zambales. Mm. So, ang sabi ng iba, ay wala, hindi naman totoong nangyari yan eh. So, okay. Hindi kayo naniniwala. Next slide po, ma'am. Ayun, may press conference. Hmm. Nandito si Justice Carpio. Rafaela. Nandito si Miss Mm. Dabi. Nandito ang ating priest. Nandito si Admiral Romel Ong, teacher din Mm. sa Ateneo. Mm. Nagplano ng maigi, ma'am, last May. Mm. Last May Mm. ito, ma'am eh. Buong month of May. And then next slide po. Ito yung logistics run. Yung dilaw, diesel yan, ma'am, para sa mga diesel engines na bangkang pangisda. Yung blue, that Mm. is gasolina kasi para gasoline engine naman. Next slide po, ma'am. Ayun, pagdating doon sa gitna, sinasalubong na sila ng mga mangingisda natin from Zambales and Bataan and Pangasinan. Tapos abutan nila ang tawag nila diyan sa dilaw, ma'am, jerrycan eh. Mm. Jerrycan. Oo. Sa Caribbean tawag nila cherry can kasi kulay cherry naman sa kanila, hindi dilaw. Sa Mm. African tawag nila jerrycan din, ma'am. Mm. So next slide po. Pero sinalubong kami merong Chinese Navy. This one is a destroyer, may helicopter sa likod. Pinalipad yung helicopter, inikutan yung bangka natin, tapos may gusto tayong kasabay doon. Paikot-ikot ng intimidation ba? Hindi naman Mm. kami aalis kasi mangingisda lang kami, daylight pa. Next slide, ma'am. And then, after the fishing activities, after 1 week, kasi Monday to Friday yan, ma'am eh, bumalik na Mm. kami. Yung mga isda, binenta nila, ma'am, sa Subic Fishport. So, makikita sila. Tinanong ko yung mga isda, kung hindi kayo hinaharas ng China, I mean, kung hindi kayo pinipigilan, magkano kita nyo? Umaabot daw, ma'am, ng from 1 million to 5 million to 15 million pesos. Depende sa Ay. laki at dami ng mga support boats nila. Kasi may mothership, Mm. tapos may maliit na ship, mas maliliit. So, magkano nakita nyo? Ay, siyempre, nawala. Kasi may humaharang eh. Mm. So, Mm. that's what we are losing every day. Next slide po, Mm. ma'am. So, ito po yung mga isda. Iba't ibang klaseng isda yun, ma'am eh. Tapos binenta nila. Binibigyan ako ng isda, sabi ko, benta nyo na lang po. Para may iuwi Nandun kayo. Kasi, kayo. Oo. ma'am, nandun ako eh. Kasi nagpapaaral sa college, mga taga-Sambales sa Maynila nag-aaral ang mga anak. Oo. So, yun ang tustos nila at kakainin nila hanggang, ito ma'am, yung estudyante pa ako, hindi ko akalain magne-Navy ako eh. Pero sabi ko, gusto ko mag-join ng Philippine Navy. Kasi taga-dagat din. Mm. Ang parents ko po ay tubong Mindoro eh. Mm. Mm. Tubong Mindoro po kami. Mangingisda po kami lahat eh. Tsaka farmers. Mm. Next po. Mm. Tapos ito po yung barko na pumupunta doon sa West Philippine Sea, sa Patrol Gunboat Mm. 104. Malilit lang po siya pero yan yung mga, kumbaga yan po yung mga attack boats natin doon. Yan po isa sa pinaka-modern na barko natin na pag nakita yan ng mga gumagawa ng illegal, nagtatakbuhan na. Kasi sabi na, ayan na yung pulis ng karagatan, hulihin tayo. At talaga, dadali namin kayo sa Palawan, kulong kayo doon. Mm. Alam nila yan, ma'am eh. Kasi narinig nila sa radyo. Next po. So sir, ano pong nangyari since then na noon, sabi nyo nga siga-siga tayo dyan sa Kalayaan Group of Islands. Bakit ngayon parang nawala yung authority natin or nabawasan yung authority natin over the islands? Ang statute natin, ma'am, depended on what the president country. So malaki po yung naging epekto ng national policy, no? Yes. It starts from the head going down. Ito naman, katulad naman sa ito, yung nangyaring pollution, oil spill dyan sa Pola. Until na, tapos ngayon, may itong nangyaring oil spill na naman. Yung ating technology, we are late and delayed. We are late and delayed. And we start with our mind. We have to
realize na ang mga sa tao mag-start yan sa food, sa water, sa shelter, Mm. sa clothing. Kailangan makapangisda siya. Nala. Nagfa-fluctuate din ata yung internet signal Magagawa. ni Sir Lay. Sabi ko nga sa Maslow's hierarchy, ito hindi Ayan, naintindihan ng mga nakabalik na. hindi naintindihan ma'am ng mga sundalo eh. Mm. Hindi naintindihan ng ibang mga pulis, hindi naintindihan ng mga mamamayan, hindi naintindihan ng mga mayaman, Mm. hindi iniisip ng mga korporasyon, ng mga Mm. politician, yung Maslow's hierarchy of needs. Ibigay, kailangan makuha mo ng tao yung pinaka-basic, pagkain at Mm. malinis na tubig. At saan siya titira? Mm. Yun muna dapat matugunan bago Mm. i-impose yung mga kung ano nung bagay sa buhay natin. Mm. Mm. Para ang mga tao hindi nagrereklamo, mahirap na tayo tapos kahit hindi pa makapangisda, magugutom talaga sila, magrereklamo sila. Mm. Merong word doon na sinasabi na deja vu. Yung deja vu is a French term. Deja vu means it already happened to me before. It's happening again. Pero meron pang sa term na deja vu. Ibig sabihin, nakikita mo siya araw-araw pero wala tayong ginagawa. Pero sa West Philippines, doon yung nangaharas ng Chinese. Pero ano ba ginagawa? Paulit-ulit yung ginagawa sa atin. Huwag natin gamitin yung term na bully. Don't use the term bully kasi pang high school yan eh. Hindi na tayo high school. Kasi ang treatment sa bully, pag halimbawa, ako ng grade school, alamin ako, matim na plastic. Sir, medyo choppy yung internet nyo. Hindi namin kayo masyadong maintindihan. Ay, ma'am. Yun. Ayan. Nag-improve na. Ayan, ma'am. Ayan, about yan, this better. one, ma'am? Yes. Okay. Yan po, better. Yun. Salamat sa smart. Katulad yan, ma'am. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko papastakasin si Commander Lay. Kakantahan po niya tayo. I-rescue na niya si General Marbil kasi seryoso yung topic natin mamaya. Kaya si Sir Ray na yung kakanta sa atin ngayong gabi. Opo. Salamat. Merong isang bansa sa South America na in between the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean or Pacific Ocean. Itong Ecuador, sa kanya yung Galapagos. Pag sinabi mong Galapagos, ito si Charles Darwin and his theory of evolution na dyan niya nakita. Tapos ang Colombia, nasa taas niya, malaki yung Navy. Maraming barko. So, ang ginigit ng Colombia, amin yung Galapagos, hindi pumayag yung Ecuador. Ano ginawa nila? Ito ma'am, next slide. Ang ginawa nila, ganito, tourism. Hindi militarization, but tourism. So at present, very remote siya. Actually, mas malayo siya kaysa sa West Philippine Sea kung i-compare mo yung distansya. Pero annually, meron silang plus or minus at least $418 million for tourism lang. Tourism lang yun. Wala pa yung drilling of oil. This is my life in the Caribbean. I was an overseas Filipino worker sa Virgin Islands. Sabi ko, kung ganito sana ang ginagawa natin at tayo may cruise ship, tapos hindi naman bobombahin ng tubig yan ng China, biro mo, ang laman ng cruise ship, 3,000 mga turista, tapos 2,000 yung crew, karamihan Pinoy, lahat yan may cellphone. Mamamasyal sila sa West Philippine Sea, tapos magvi-video sila doon, o sige, bombahin nyo kami, kita kayo ng buong mundo. Di ba kayo matatakot China na 3,000 plus 2,000 crew? 5,000 people may cellphone, sabay-sabay nagbo-broadcast kung ano-ano yung mga kawalangi ang ginagawa niyo dyan sa West Philippine Sea. It's a nice tourism area eh. Tapos mag-sea farms tayo. Mag-sea farming tayo. Ano ba meron sa... By the word itself, sea farm. Next slide please. Sa sea farm, magdala ka na rin doon ng sea schools. Ano to? Isakay mo sa barko, yung mga tapos meron Starlink.
pag-aaral yung mga bata is doon sa na bagyo at tinitibag ng bagyo ng mga eskwelahan. Lagay mo sa bus na aircon, tapos may kanya-kanya laptop sila. Ang laman ng bus is 60 people. Konti lang naman ng estudyante sa Pag-asa. Lagay mo sa aircon bus, tuwan-tuwa pa sila kasi cool na cool, parang fish radio. Diba? Push. Tapos ito yung mga corals. Ano laman itong mga bilog na to? This is the Hail Mary answer from the West Philippine Sea. Next slide, please. Kasi bawat isang coral, yan nasa ilalim yan eh. Ano laman yan? Mga lobsters, oysters, crabs, and everything nice to eat and expensive. Next, please. Expensive siya kasi kakulang. Pero kung ipopropagate siya, magmumura yan. And this lobster costs $100. $100 yung buo na yun. Pag hinati mo, $25. Tira lang ako makakain niya. Pigan mo lang yan ng lemon. Tagtara mo ng sibuyas, lagyan mo ng ginger, garlic, gawa ka ng butter and garlic sauce. Ayun, buhay na yung ating seafoods industry. Ito po nung pinadala ko sa US. Ako po yung nag-iisang Pilipino dyan. And they taught us what to do doon sa West Philippine Sea. Ano gagawin nyo dyan? Ano pwede nyo gawin? And get ready for the inevitable. Another conflict. Lalo na pag may baligatan. Ito ma'am, ito yung itsura ko pag may mission kami. Ito sa barko natin. Ay, walang nag-water cannon dyan. Ma'am, nakita nyo yung katabi ko, yung bakal sa right shoulder ko, may bakal. Ma'am, canyon yan eh. Nakalabas lahat ng guns namin naka-ready. Sige, lumapit kayo, putukan namin kayo, warning shot. Ayan ma'am. Warning shot kagad, hindi water cannon. So, make it easier. Let your fingers do the walking and talking. Not the water hose. Doesn't work. Next po. And then, nung retired na ako, nag-involve ako sa tourism. If I'm not teaching, I'm working dun sa So, ito mga Chinese and Koreans and Japanese in one boat. Nag-diving, snorkeling sila. And I'm their guide. And these people pay a lot of money for tourism. Kung gawin nila yan sa West Philippine Sea, ma'am, ang laking pera niyan. At maraming employment. Sabi ko nga hindi mo na kailangan mag-overseas Filipino worker pag nandiyan ka sa West Philippine Sea. Nine resorts ang pwede mong puntahan at gawin. Yung mga estudyante ko, mga marine science students, the difference between the Philippines and other countries like the US, bata pa lang, yung love of the environment and love of country, magkakasama na yun, ma'am. So they pay $2,000 to be in a sea camp. And that's what they learn for the whole summer. That's why they're very good swimmers. Ito na yung mga significant na nangyayari. Maritime explorations ang dapat natin gawin. So, wag hayaan na wala tayong barko doon. Kailangan dyan, everyday may barko ng Pilipinas na umiikot. Hindi lang yung nakasadsad, kailangan tumatakbo siya lagi. Yan yung global business policy. Sir, may question po ditong isa, yung sa audience natin. Sabi niya, Sir, can you discuss what happened in 1995 in Mischief Reef? Why did the government not consider at hindi pinaghandaan ng power vacuum ng China after the US left? Why is it not taught in school? Sino po ba ang presidente noong 1995? Fidel Ramos po ba o si ERA? Ramos. Ano yung pinag-usapan nila about that? Tsaka, let us go back in history. Sino yung nagpalaya sa mga US bases and servicemen sa Pilipinas? Tapos wala pa silang backup. Nag-create sila ng vacuum eh. Hindi nila pinag-aralang mabuti. That if you kick out the Americans, magkakaroon ng power vacuum. There will be a naval vacuum. Kasi ang lagi nagpapatrolya dyan sa western side ng Pilipinas ay mga Amerikano. Ang laging lumilipad dyan ay mga US Air Force and US Navy. Since we kick them out, tanungin natin, balik natin yung problema sa mga senador. Ba't yung ba alis yung mga kano? Wala pala kayong backup dyan na mga tibay-tibay. Kasi hindi kakayanin talaga ng Navy natin. Konti lang barko natin noon. Kahit ngayon, konti pa rin ang barko natin. Mas marami ang barko ng Indonesia at Malaysia. So, naval power is about the number of vessels. Ngayon nga, ang proposal ko, that's why I'm going to DepEd tomorrow, ituro na natin
Kasi Mm. wala ma'am eh, wala eh. Wala nag-i-involve. Katulad dito, sa Vietnam, anong ginawa niya doon sa kanya mga isla? Instead na maglagay ng mga missile at mga kanyon, ginawa niyang tourist spot. Nagbabayad yung turista ng $800, 3 days, 2 nights. Magaganda yan, ma'am. Ito, China, 7 lang. Ano ginawa, ma'am, ng Mm. China? Sige, ma'am, next slide po. Ito lang yung isla niya. Ayan, man-made. Man-made siya ng man-made. At whose expense? Dito sila kumukuha ng buhangin sa Pilipinas. Babakbakin Mm. nila yung mga ilog natin tsaka bundok. Tapos ito, gumawa na sila ng fortress and runways, all militarized. Mm. All militarized sila. Katulad nito, ang may kuha nito, Al Jazeera sa Mabini Reef, Johnston South. Mm. Yeah, militarized, ma'am. And they have nuclear weapons doon. They Mm. have nuclear weapons. So, Mm. ang tawag nila sovereignty cruise, mga Chinese tourists, Mm. $1,000 per 3 days, 2 nights. They bring Mm. all the tourists there, pinapasakay nila sa barko nila, ma'am, at sa eroplano ng Mm. People's Liberation Army and Navy. Ito, pag Mm. nangisda sila, ma'am, yan. Mga milisya yan. Pag wala silang hiraram ng mga Pinoy, ito, nangingisda. Ito, ma'am, 20 tons yan. 20,000 Mm. kilos. Ayun, From the West Philippine $300, Sea. 100. Ma'am, hindi sila nagbabayad sa atin. At yan ang nawawala Mm. sa atin. Wala namang BIR doon. Ang Malaysia, Mm. ginawa niya ring resort ang kanyang mga isla. Kaya tahimik lang Mm. siya kasi kumikita siya. Ang Mm. Pilipinas may siyam. Pag yan po ay hindi natin binantayan sa Pag-asa, sa Parola, sa Patag, sa Panata, sa Likas, sa Kota, ay, ang gaganda ng isla na yan. Walang sinabi ang Boracay dyan, tsaka Siargao. Nakita niyo, Mm. Mm. daming mga migratory birds. Tapos itong Mm. Ayungin Mm. Shoal, ito, ang Mm. tawag ko nga dyan, kaki. Kaki Mm. uniform. Kakilakilabot ang itsura natin. Ayan, mamatay ka sa tetano dyan eh. Hindi Mm. dahil na water Mm. cannon ka eh. Kasi this is not resolved. We should have an answer. Resolve Mm. is better than resiliency kasi resilient pa ulit-ulit eh. Ganito sa Mm. sa Caribbean, you make those islands into progressive and modernized transport means. Tulad yan, seaplanes ang gagamitin mo. Mm. Stop the Mm. bullying, use the seaplanes para Mm. hindi mabasa at mabangga. Because powerful countries will respect other countries only on the point of view of strength. If you are not strong, they won't respect you. So we can Mm. decide to be better. Mm. Use our Air Force, our Naval Air Group, tapos lahat yan ikutin. Kung ayaw Mm. nating mabangga tayo, gamitin yung heavy lift helicopter. And then yung oil, Mm. ito mga advocacy ko. From this oil Mm. and gas, dito natin i-modernize from the revenues. Modernize natin yung islands. It's part of the advocacy. Yung soberanya natin, diyan mo patatagin. Pero we need to drill our oil and gas and create the change that we need. Starting from an idea until to change. Admiral Mm. Cloma, we should give honor to this man and his family. They own 2 colleges and universities. Itong mamang ito, si Francisco Santiago, nung panahon ng Hapon, sinabihan siya, huwag kang gagawa ng mga musika na Mm. makabayan. Hindi niya sinunod yung Hapon hanggang sa nagkasakit siya. So he wrote a song, yun nga. It's a patriotic song. Early is Mm. on time is late, and late is unacceptable. Q&A po tayo. Ayan, ayan. So kung may mga dagdag pa po kayong tanong kay Sir Lay, i-post nyo na dito. Pero Sir Lay, nandito na din po yung isa nyong si General Marbil at saka si Hi, General Conrad. Romel. hindi pa nila tayo nakikita. But ano po, nagpapasalamat po kami dito sa presentation nyo. At saka alam ko po, you started a movement, itong West Philippine West Philippine Citizens. Citizen. Oo. Yes. May Anybody Facebook can be a page na member. po ito, hindi po ba? Ano po siya? It's a Viber group and a messenger group. Tapos So yung mga gusto pong meron din pong Viber page. Opo. So Anybody yung mga can gusto join. pong sumali, hanapin nyo lang po sa Viber page, yung Apo. West Philippine Citizen, Citizen. para matulungan po natin si Commander Lay Ordenes sa kanyang advocacy dito sa West Philippine Sea.
Yan. Pero bago po natin siya patakasin, dahil nga sabi natin, siya na daw po yung sasalo sa song number ni General Marbil Ay. mamaya. Kaya magsa-saxy time na po tayo. Papahandain ko na po si Sir Yung, Lay. Magta-transition na tayo para sa ating saxy opo. time. Tapos papasok na si General Marbil at si Ma'am Mags para naman dun sa discussion natin tungkol sa sitwasyon sa Davao. Sige Sir Lay, mag-ready na tayo. Yan. So, hindi nyo na po tatanong si Sir Lay, musician po talaga siya. Tumutugtog siya ng maraming instruments. Kaya ngayong gabi, bibigyan po niya tayo ng special song. Ayan. Sige, Sir Lay, go. Yung Pampawan. Ma'am, yung pinadala ko True Viber Ay, kanina wait. yung pong song ng pagkakaisa, Lala El Lala, na Sandali. sinulat po ang nilikha ng mga taga-Palawan. Taga-Palawan po ako. Doon po ako nakatira. Malapit po sa akin ng West Philippine Sea. Yun. Noong 1992, nandun pa yung mga Vietnamese. Inabutan ko pa sila. Every morning, sunrise, yung mga Vietnamese refugees, yung Rizal Avenue, punong-puno ng tao yun. Nag-walking tsaka nagbe-bisikleta, nag-jogging. Yun ang mga Vietnamese refugees natin. Yung iba nagpaiwan, nag-intermarriage with Palaweños, naging mga businessmen. Yun. Ito po ay ginawa ng aming dating mayor at ninong ko, si Sir. Ito ang panahon ating hinihintay, tayong lahat ay magkaisa, sa ating tungkulin na sa dugo at diwa natin, ating bansa natin. Ating bansa ibabaw natin. Ang panahon ating hinihintay, tayong lahat ay nagkaisa. Ating tungkulin na sa dugo at diwa natin, ang ating bansa ruga natin. Ating bansa ibabaw natin. Lahat tayo mga bata, magtulang ko, Nanulungkungin natin po, tayo ang isang Pilipino, mapapagkanahon, kumilos tayo. La 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 Astanza. Ang panahon natin dahil tayo ay nakakaisa. Sa ating tungkulin na sa buwan ay natin ating bansa tulungan natin. Ating bansa ibangon natin. Lahat tayo mga pagkakakulang ko ay dapat nabigo. Kalugugin natin ko. Lahat tayo, bawat isang Pilipino, habang may panahon, kilos tayo. La 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 la
Yay! Maraming salamat po, Sir Lay, dito sa binahagi niyo sa aming kwento ngayong gabi, yung experience niyo sa West Philippine Sea. At syempre, marami pong nagandahan dito dun sa kanta na original Palawenyo song po, hindi po ba? Yes, ma'am. So, unang po nagpapasalamat po kami at iniimbitahan po natin yung mga kasama natin dito, yung mga gustong sumuporta, tumulong sa kampanya ni Commander Lay Ordenes. Meron po siyang chat group, Viber group, yung West Philippine Citizen. At yung mga ideas po niya doon na babahagi po. Member po ako ng chat group na yan. So Sir Lay, maraming salamat po at mabuhay po kayo. At mabuhay po ang ating military, ang ating mga kasama na pumuprotekta dyan sa West Philippine Sea. Magandang gabi po, Sir Lay. Opo, Happy Heroes Day po. Opo, marami pong salamat Good sa night. pagpapaunlak hanggang sa uulitin. Yes, ma'am.